Hello Universe! Okay, kakatapos lang ng 69th Miss Universe, di ba, kaninang umaga sa Pilipinas. And then sa amin dito sa Europe, madaling araw siya ginawa and then natapos. Bibigyan ako ng ng aking reaction about kung ano yung mga thoughts ko about the 69th Miss Universe. Una, dinaya nga ba si Miss Philippines Rebia Mateo dahil hindi siya nakapasok sa top 10? In all fairness naman, talagang lahat ng 10 na pumasok kanina, makikita mo sa kanila talagang hungry sila sa corona. Ganon. Pero in fairness din naman kay Rabia, she did her best. Ang ganda ng pasarela, ang ganda ng angulo. Medyo lang sa facial expression, medyo may konting kaba, which is normal. And then, ayun, syempre may mga judges tayo. Siguro hindi nila nagustuhan. So, hindi siya nakapasok sa top 10. Top 10, majority Latinas. Sinasabi natin Latinas kasi majority na ng judges ngayon, Latinas din. Di ba? Pero still, iba-iba yung taste kada year. Kaya nangyayari sa atin dyan. So, pumasok sa top 5, bumagsak, nag-iisang Asian si India, and then 4 na Latinas. Diba? Dominican Republic, Brazil, um, Mexico, diba? Nandyan sila lahat. And then, nagkaroon ng tanungan, binago yung format, of course, of the pandemic. May sarili-sariling mic, hindi nag-share ng mic. Pick the question and then answer for top 5, and then final statement, select the topic and then you choose parang essay within 30 seconds. So ayun. So for me based doon kay doon sa dalawang combo questions na yon. Sa answers for me is gonna be Peru. Kaso syempre hindi naman ako horado. At siguro nakataan nila si Mexico. That's why Andrea Mesa from Mexico wins the 69th Miss Universe, which is congratulations, di ba? And then yan lang, siguro magiging wake up call din sa atin to na syempre hindi natin pwedeng i-bash din lahat ng mga nangyayari. Although ako, I go for Peru sana. Pero since nandyan na nakatanang judges si Mexico kay Andrea, na hindi natin nakikita on stage dahil wala naman tayo doon. So, ayun, ibigay natin sa kanya. Siyempre, kadalasan naman sa cliche sa naman laging sinasabi saying na you don't need a crown to be a queen, di ba? Lagi naman yung ganyan dyan. So, continue lang natin support ang mga Miss Philippines natin. In all fairness natin, from 2010 up to now, the 2020, 11 long straight years tayong pasok sa semifinals. Which is mahirap gawin yon. Ang dami nun, puro halos runner-up. 'Di ba? Top 10, top 20, dalawang winners. So yun, mahirap tayong kabagayan. Maging kalmado lang tayo guys kasi pangalawa pa rin tayo sa Venezuela sa paramihan ng corona sa alpha pageants na nakakuha ng maraming crowns, okay? So, ayun lang. So, magiging wake up call din sa atin to. Siguro sa susunod, kasi best and toxic fans ang Philippines, ang mga Filipinos rather, di ba? Siyempre ako, Filipino ako, makikritik din ako. Gusto ko yung mga gusto ko rin sabihin, mga ini-insight ko, di ba? National costume, at least ngayon, nag-evolve na from the modern Filipiniana, nag-create na sila ng mga bago like a Muslim traditional something, yung mga rich in cultures, ngayon nga, di ba, mga agela, sari manok, 'di ba? And ngayon nga yun kay Revia, 'di ba? The Wings, 'di ba? The Victoria's Secret inspired. 'Yon, siguro susunod lang din sa mga calling of the designers sa yung mga MUP or the Binibini Pilipinas. Ganon din sana rin ang mangyayari na parang itinang din natin, lakarin natin, hindi lang on stage, kung mabibigatan ba yung ating mga kandidato mag-represent or not, di ba? And then sa gown din, di ba, tinan din natin, kasi sometimes kasi iba-iba din ang atake nila dyan eh. Siyempre, you to respect din, napaka-global naman ng world class, I mean, yung ating mga designers na gumagawa ngayon. So, ito, with all due respect naman sa kanila, kasi nga lang talaga, may kanya-kanyang tema yan, may kanya-kanyang porte. So, eventually, magagawa natin the near. Bawi tayo next time. It's gonna be a December yata. Hindi ako sure kung tuloy na ulit for 2021. The parating na mga susunod na pageant season. So, support lang tayo. Always lang support na natin ang Philippines dahil ayun naman tayo lagi, 'di ba? Lagi natin sinasabi yan, we're our powerhouse, 'di ba? So syempre may responsibility 'yon. So kasi syempre sa atin din, masyado lang siguro mataas ang expectations natin. That's why ganun ang nararamdaman natin. It's not to be sad, we gotta be proud of Rabia, 'di ba? Top 20, top 21, pasok siya doon. Okay 'yun. She did her best. So, walang problema doon. Ayun ang magiging masaya. Panalo na siya doon sa atin. So, ayun lang. Sana maging pick up all na yan sa ating lahat. Na syempre, Miss Universe not only for Miss Philippines, umiikot lang din siya. Siguro nahanapan natin ng butas din because syempre, mga nakaupo is mga Latinas. Pero syempre, di ba? Pero in order to respect din also to the Miss Universe
organization, hindi masyadong maganda ang ano ngayon, hindi masyadong maganda ang staging, hindi masyadong maganda ang ano, because nga siguro due to pandemic, and also, yung top 5 hindi rin masyadong pumukpok at nanlamon ng mikropono. Siyempre, siguro nga, siyempre, di ba, hindi naman talaga nila speaking language ang English, pero still, meron din mga nakakasagot-sagot ng iba, pero hindi yung masyadong tatak at talagang punto per punto. But still, congrats pa din kay Mesa, kay Andrea Mesa from Mexico and the others runners up. And also congrats din kay Rabia sa lahat din. At susunod, bawi tayo Philippines. Ganun lang yun. Life must go on. Yun. Talagang it's a beautiful day in the universe. So, tatapusin natin itong araw to. And thank you guys. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe, Lucky Store. Okay. Like, comment, and share, please. Okay. For more videos and updates sa akin mga nangyayari sa buhay, iba-iba itong tinatakil ko. It's gonna be food, travel, current events. So, para lang updated kayo, please just follow me. Thank you. Bye.